Ang maganda nito, may nabibili naman nito tong part na to. Yan, pag meron kayong piniprint na tulad ng vinyl sticker, tapos nagpo-photo print kayo, pwede nyo tong alisin. At ilagay ninyo yung minodify ninyong guide. Kasi iba pa rin yung may stock kayo na ano. Nasa 200, 300 plus yan. Nakita ko yan sa Shopee at Lazada. Yan. Yan. Yan lang natin to. So yung pinaibahan lang ng L121 sa L120 yung bilis, mas mabilis ng konti. Pero hindi mo yan ano, masyadong mararamdaman din. Siguro kung marami kang piniprint, yan, siguro malaking bagay na rin yon. Yung bilis niya. So ito, i-demo ko lang kung nasaan yung shark kit na yan. Tsaka yan, minsan trial and error yan. So kung kailangan pag-aralan nyo rin, hindi kayo aasa sa technician, lalo na kung ginagawa nyo pang business. Yan. Kung ito lang talaga yung kaya ng pera ninyo, kaya ng budget. Kasi ang mahal din ng ng lagi kang magpapasearch. So ito lang yan eh. Yung minsan pumapaling-paling, nagre-rainbow yan. Alam nyo, ito tinatanggal ko lang to. Itong guide na yan, nililinis ko yan sa loob. Lalo na kung marami ka ng piniprint na photo. Kasi minsan, kumakapit yung coated ng photo paper dito sa ating roller. Dumudulas yan. Tsaka yung dito. So yung panlinis lang yan, pwedeng alcohol o kaya cleaning yung cleaning solution na nabibili. Sobrang modify na. So pagtatawanan din tayo ng ibang dyan, yung na ibang vlogger. Pero okay lang kasi nagagamit naman to eh. Kahit ganito itsura nito. Tsaka meron tayong matinong L120 nandun sa taas. Diyan kailangan nyo lang ng screwdriver na maliit. Tsaka ito. So, dito alisin natin yan. Yan lang naman yung yung minomodify dito eh. Tapos kung gusto mo siyang lagyan ng waste tank, dito lang yun oh. Dadagdag ka lang dito, nakatusok lang to dito. Yan, nakatusok lang siya dito. Aalisin mo to, ngayon syempre maglalagay ka ng butas dun sa case. Yun, tapos bibili ka ng hose sa pwede sa sa mga pet shop, yung mga ginagamit sa yung nilalagyan ng mga oxygen na para sa sa aquarium. Yan. So ngayon pag natanggal na to, yan, ang daling tanggalin lang yan talaga. Yan, ganyan lang. Dito nakaipit to. Alisin lang yan. So ano yung tinatanggal nila? Yan. Minsan kasi nagkakalituhan kung ano yung shark teeth, tsaka yung roller. Yung pizza roller, eto yan, inaalis nila yan. Kasi ito bumabakat din to. Lalo na sa glossy. Pero ako hindi ko na inaalis. Kasi magkakaroon ka ng side effect. Kasi ito yung, may function to eh. Hindi naman nilagay ng Epson to na walang gamit. So yung gamit niyan para ma-hold yun sa dulo para hindi pumaling. Kaya nagre-rainbow rin kasi yung dulo niya kasi hindi na siya synchronize dito sa paggalaw nitong head. Yung hindi gumagalaw. Kaya yung piniprint niya sa dulo, doon lang nag-stuck kaya nagre-rainbow. Yan, minsan naman yung pagre-rainbow, pag dumudulas na to, itong mga roller na to, yan, linisin niyo lang yan ng alcohol, kahit alcohol. Yan, alcohol, tapos lumang sipilyo. So ganito lang yung paglinis dyan Yan, to lumang sipilyo. Pwede alcohol o kaya cleaning solution. Yan. Ganito yun lang yung roller. Yan, pati ito. Kasi dumudulas yan eh. Tsaka iwas kayo sa yung may mga calling cardboard na na madulas. Hindi ko naman sa sinisiraan yung calling cardboard. Ayun talagang madulas yun. Kahit L1, kahit yung L8 o 5 ko na kayang magpid na makapal na papel. Mapipid niya mga ilang kaya naman niya, kaya lang pagtagal talaga, pagka yung roller mo dumulas na, hindi niya talaga kayang ipid. Yan. Tapos pagka minsan, pag dumulas na, miski bond paper, ayaw niya ng kainin. Ayan, tapos patuyuin nyo lang. Yan. Ngayon, ano naman yung shark teeth? Ito kasi natanggal ko na eh. Tanggal ko na to mga kaprinting. Ito yun Ito meron ka dyan, etong parte na to, may medyo mataas yan. Yan, ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kasi may function din yan. Parang pinipress niya yung yung papel, bond paper para mag-stable dito. Kaya lang kasi kung photo paper, medyo makapal yun. Wala naman kasi siyang spring.
Talagang ano lang, kaya bumabakat dito. Kasi yung ibang printer, medyo parang ano dito, flexible dahil may spring. So kung makapal yung papel, parang gaganon siya ng konti. Ito hindi, wala siyang spring, nakaganyan lang. Kasi design lang talaga siya sa bond paper. So ulit, pagkakalituhan, yung Shark Teeth, ito, kinakayas yan. Pwede kang gumamit ng papel diliha, gumamit ka ng cutter. Yung mga cutter, yan tulad nito, gagamit nito, tapos inaalis yan. Yan, eto na, nakayod ko natin, naalis ko ni. Yan, ganun lang, hanggang sa, eto meron pa, yan, medyo mataas pa. Yan. Ayun nga, kasi pag tinanggal mo yan talaga, magkakaroon ng side effect. Lahat. Yan, pwede nyo maranasan yung magre-rainbow yung dulo, papaling. Yan. Ito, hindi ko ito inalis. Yan, hindi ko na inalis to. Ito yung pizza roller. Yan, pizza roller. Tapos ito yung Shark Teeth para hindi tayo magkalituhan. So, ayan lang. Hindi ko na masyadong i-elaborate yung Epson L121 na yan. Kasi halos, ang dami na rin naman nagbablog tungkol dyan. So, ito yung pinaka-starter na printer. Nasa 5,495. Yan, tandaan nyo. Pag to, nabili nyo ng higher doon, overpriced na yun. Masyadong mataas na yun. Kung 8,000, 9,000, ang laki na yun. Meron ka ng Epson L3210 pag ganun. Meron ka ng scanner, yan, may photocopy ka na. Pagka ganun yung nabili mo, masyado mataas yun. Kasi ang dali lang mag-alis ng Shark Teeth. Yan lang, madali lang mag-alis. Tsaka nung pizza roller. Yan, pero maganda kung meron ka pa nitong isa para maibabalik mo siya sa stock. Yan, napakasimple ng laman yan, parehas lang. So napag-alaman ko rin yung mainboard ng L120, fit na pizza Epson L121. So yung Epson, mga luma mong Epson L120, pag nakabili ka ng board na pang L121, parang nag-upgrade na ng konti yung printer mo. So yung difference lang niya talaga, yung speed lang. So kung hindi ka gagamit ng replacement ink, ang warranty nito nasa 2 years. O kaya 20,000 prints, whichever comes first. Yan. Kung naka 2 years, kahit di mo magamit yung 20k, wala na yung warranty. Syempre kung nalagyan mo na to ng Kuyi ink, yan, ng Hansol, ng iTech, sigurado, yun, wala na yung warranty. Kaya kailangan marunong ka mag-troubleshoot. Yan. So, yan. So, kung nawawala ng ink, ayun, eto lang itong waste hose na to. Magtago ka lang ng 10 ml na syringe. Hihigupin mo yan. Tapos, mag-head clean ka dun sa computer. Sigurado, mag-okay na naman yan. Basta medyo good pa yung head mo. Yan, mararanasan mo yan pagka medyo marami ka ng piniprint. Yan, mawawala na yung medyo papangit yung magenta. Kung yung piniprint mo mas malakas sa magenta, yun yung unang possible na magputol-putol o magbanding. Kung malakas ka sa black yung unang magbabanding. Ganun yan kasi parang rin yan parang sasakyan din yan. Tsaka may mga moving parts din yan. Yan, masisira yung belt. Yan. Tapos matatalsikan ng ink ingatan lang natin na matalsikan ng ink to, yung encoder strip. Mag-error yan. Tsaka yung eto, pag nadumihan tong mag-error din. Sensor din yan. Tapos may paper sensor din yan dito. Pag sobrang dami kang nilalagay na papel, pwedeng masira yan, spring. Yan, to. Yan, may sensor din yan. Yan, papunta dito sa mainboard. Ito. Medyo madilim lang, ayan. Sensor yan. So, yan lang. So, wala na akong masyadong i-add dito, no? Yun lang, yun yung mararanasan nyo pag bumili kayo ng Epson L121. So, bagay na bagay din to sa mga estudyante kasi ang dami ka talagang pwedeng ma-print yan. Kung gumagawa kayo ng thesis, yan. Ang mura pa ng ink, pwede kang gumamit ng mga universal ink na nagkakahalaga lang na 25 to 30 pesos. Yan, hindi ganong ka-delicate yung printer head ng Epson. Kumpara natin dito sa Canon G1010. Ayun nga lang, ang advantage nga lang talaga, kayang makapag-feed ng makapal na papel. So yung ngayon ginagamit ko dyan, original ink pa na Canon. Yan. So ito, pwede kang gumamit ng sublimation, any brand. Hindi ako mag-endorse ng brand. Yan, sinubukan ko nga rin tong Polaris, yung Kuyi sublimation, Hansol. Yan. So hindi na natin patatagalin yung video. Sa mga napapadaan, subscribe na kayo. Pa-like na rin ang video na to para marami tayong maabot. Perfect ang sagot sa problema, teknolohiya, kulo sa mundo.